Sige mga tao, gaano kalaki ang naging papel ni Sadiq Khan sa pagtatakip ng mga krimen ng mga groomer sa London? Madalas ako magduda, pero kailangan din natin ng iba pa bukod sa pagdududa. Kailangan natin ng eksperto o investigative journalist na magsiyasat dito dahil walang gagawin ng pulis, baka makakuha tayo ng impormasyon. Panurin mo ang nakakagulat na ulat ng Express. Ipe-play ko ang buong video dahil hindi ko pa ito napapanood. Based sa mga komento, mabigat daw ito. Kaya panoorin natin sabay-sabay. Sir Sadikan, kapag sinabi mong ginawa mo na ang lahat para sa hustisya ng mga biktima ng grooming gang, sasabihin ko, tingnan natin ang record. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Ang sinasabi ko, meron ba tayong mga grooming gang dito sa London? Hindi ako sigurado kung anong ibig sabihin ng tanong. Kung pwede mong linawin, masasagot ko. Ginong Alkalde, nandoon kami mula simula ng iskandalong ito. Kami ang tinawag mong mapanirang sinungaling. Tandaan mo, Ang taong ito ay banta sa kaligtasan ng mga musmos na vulnerable. kaya para sa mga taga-London, balikan natin ang tape para malinawan lahat sa ginawa o hindi ng may kapangyarihan at kapulisan. Ginoong Alkalde, noong 2020 tinanong ka tungkol sa grooming gang, pinuri mo ang aksyon laban sa mga gang sa hilaga ng Inglaterra. Pero hindi mo sinagot kung meron ito sa London. Noong nakarang taon, may viral na pangyayaring nagbago ng lahat. Ang tinatanong ko, meron ba tayong mga grooming gang dito sa London? Hindi ako sigurado kung anong ibig sabihin ng tanong. Kung maaari mong ipaliwanag, masasagot ko ito. Ipinaliwanag ko na, hindi mo ba narinig? Ito yung mga uri ng gang na binibiktima at inihahanda ang mga batang babae habang bata pa. Gaano pa ba ako kailangan maging malinaw? Ang dulas niyang sumagot. Nagtatago siya sa likod ng kahulugan ng grooming. Ano bang ibig sabihin nun? Dahil ang grooming mismo ay hindi opisyal na krimen. Pero halimbawa, kung gagawin mo talaga, krimen na yon. Kung magbibigay ka ng alak o sigarilyo o droga, ibig ko sabihin kahit kanino, lalo na sa mga bata. Pero kung magbibigay ka ng sigarilyo o alak sa mga wala pang 18, krimen na yon. Kaya kahit anong gawin mo pagkatapos, hindi na mahalaga. Ang pagbibigay ng sigarilyo at alak sa bata ay krimen na. Pero nagtago pa rin siya doon. Ano bang ibig mong sabihin sa grooming? Groomers, ang ibig mo bang sabihin ay mga kusang loob na sumasali? Kasi kapag pumayag ang mga bata na kumuha ng sigarilyo at alak, tapos kusa pa silang bumabalik sa mga nagbibigay ng mga iyon at may iniaalok kapalit, consensual ba yon? Hindi yon consensual. Hindi ko ito iniimbento mga pare. Kahit mga pulis, ginagamit yan. Nasa investigasyon ito ni Rupert Lowe. Hindi na itinuloy ng mga pulis mismo ang investigasyon nang malaman nilang hindi naman tumutol ang mga batang babae, 11 o 12 taong gulang sa nangyari. Voluntaryo nilang inialo ang sarili kapalit ng droga, alak at sigarilyo. Inisip talaga nila na kasunduan lang ito ng dalawang panig. Hindi ka naman nag-iisa sa pagtangging may problema, di ba? Isang buwan matapos ang banggaan sa assembly, tinanong ni Lord Bailey ng Paddington si Commissioner Sir Mark Rowley ng Metropolitan Police kung may namimiss ang puwersa tungkol sa organisadong pang-aabuso sa mga bata. Sabi niya, ito ay isang bagay na hindi nila nakikita. Sigurado ba tayong walang malaking problema dito? Hindi ko maipapangako. Hindi ko gagawin, hindi. Sabi ko, alam ko hindi ka ganun at hindi ko maipapangako na walang mga bagay sa labas na hindi pa natin nakikita. Alam na nating na yon, Ginong Alkalde, na habang itinatanggi niyo ang problemang ito, ang inyong kapulisan ay nagpapasa ng daan-daang kaso sa Home Office. Inutusan sila ng Home Secretary noong buwan ding sinabi mong nalilito ka kay Susan Hall. Pero Ginong Alkalde, nang muling mabanggit niya ang paksa pagkalipas ng 5 buwan, mas matindi ang tugon. Maingat akong pumipili ng salita. Para maintindihan mo, walang naiulat na kaso o senyales ng grooming gang na ikinababahala nyo dito sa London. Hindi ka naman tumigil doon, Ginong Sadik? Kahit na ang pagsusuri ng kalihim ng tahanan ay nakapagdala na ng mahigit 1,000 kaso, sinabi mo sa amin na walang kahit isa na nagmula sa London. Wala akong palatandaan na sila ay nasa London. Yan ang sinabi mo. At marahil doon na sana nagtapos yon. Pero dito kami nagsimulang mag-imbestiga. O sige,
Noong nakaraang Setyembre, kinausap ng retiradong Metropolitan Police Detective at whistleblower na si John Wedger ang Express. Grave. Dumating siya na may kwento tungkol sa kung paano pinatigil ng mga nakatataas na opisyal ang mga pagsisikap na imbestigahan ang mga grooming gang sa London noong kalagitnaan ng dekada 2000. Nagpapatuloy ang pagtatakip sa mga grooming gang sa mga probinsyang bayan dahil naranasan ko ito mismo. Ito ay katiwalian sa pulisya. Maaga pa akong kumilos, hindi naghintay na may batang prostitute na lumapit at humingi ng tulong kahit nangyari rin yon. Nang mangyari iyon, sabi ng mga nakakataas ko, huwag pansinin, sinungaling sila. Sinuri ko ang police notebook niya. Kita mo yan? Sabi ko na sa iyo eh. Sinasabi nila, mga prostitute sila. Pumapayag naman sila. Parang sinasabi nilang kaya ng mga bata magbigay ng pahintulot. Parang hindi naman sila pwedeng magmaneho, hindi sila pwedeng uminom ng alak, hindi nga sila pwedeng bumili ng sigarilyo. Pero oo, pwede raw silang mag-alok. Hindi ako naniniwala na itinigil nila ang mga investigasyong ito dahil natatakot silang magmukhang racist o Islamophobe. Hindi, kasabwat ang mga pulis dito. Gaano kalala? 4 o 5 bulok lang ba? 2? Daan-daan siguro? Hindi dapat makalimutan to mga pare. Hindi dapat makalimutan to. Kung hindi natin ito dadalhin sa tamang konklusyon, hindi natin maayos o mababago ang sitwasyon. Oo, sa politika, sa usaping politikal, na ibalik natin ang kontrol sa naratibo. Nagawa na natin yon, pero walang nagbago. Kailangan pa rin mangyari yon dahil hanggat wala, di magbabago ang sitwasyon. Pag nangyari yon, matututukan na rin natin ang ibang bagay at lugar na may korupsyon. At may mga ulat noong panahong yon, malinaw ang ipinakita. May sapat na ebidensya na ang mga bata inaabuso sa mga care home sa Haring A, North London sa isang pattern na kahalintulad ng mga iskandalo sa Rochdale at Rotherham. Sinuri rin namin ang ebidensyang isinumit niya sa naunang investigasyon, kabilang ang maraming investigasyon ng pulis at kaso ng mga biktimang may kaugnayan sa organisadong krimen. Nang ipinakita namin kay Wedge ang video ng pagtatalo ninyo ni Susan Hall, Ginoong Mayor, galit na galit siya. Dapat siyang tanggalin kaagad. Ang taong ito ay banta sa kaligtasan ng mga vulnerableng musmos. Siya ang asno na namumuno sa mga leon. Hiniling niya na magbitiw kaagad-agad doon din. At ang survivor na nahanap din namin ay labis ding nayanig. Pero hindi mo naman tinanggap, di ba? Hindi lang binasta ng tagapagsalita mo yon. Sinabi nilang nagsisinungaling kami. Ulitin natin ang eksaktong sinabi mo. Maling kwento, mapanira, at may politikal na motibo. Sa mismong oras na yon, habang inilalabas mo ang pagtanggi sa amin, ang My London ay nagsasagawa rin ng sarili nilang pagsisiyasat. Tinanong nila ang lahat ng 32 Borough Council sa London kung may investigasyon tungkol sa grooming gang. Isa lang ang meron, Hounslow. Kahit noon, pinatagal at binabaliwala ng konseho ang issue na parang kaso lang na may kinalaman sa isang bata. Nagsani puwersa ang Express at My London para subukan kung pwede ngang maging totoo ang ganap niyong pagtanggi sa problema. Sa pagsisiyasat sa pampublikong tala, kitang-kita ang ebidensya na may grooming gang sa London, salungat sa pahayag niyong walang indikasyon nito. Sa mga ulat na inspeksyon ng Metropolitan Police at mga pahayag ng mga saksi sa investigasyon ni Hukom Alexis J., may 11 posibleng biktima ng grooming gangs sa kabisera. Dinala namin ito kina Maggie Oliver, whistleblower na detektibo mula Rochdale, at Chris Wilde, tagapagtaguyod ng sektor ng pangangalaga. Isang 15 anyos na batang babae ang pinilit na pumunta sa hotel. 100% para sa akin. Para sa akin, malinaw na malinaw iyon. Binigyan ng droga at alak at pinilit gumawa ng mga bagay sa mga lalaki. Iyan ang pattern na nakita ko sa mga grooming gang. Hatol nila, lampas na talaga sa threshold ang kaso. Ayon kay Maggie Oliver, 3 sa mga insidente ay kapareho ng grooming na inimbestigahan niya sa Greater Manchester. Ang matindi dito, Ginong Mayor, ay nabasa at sinagot mo lahat ng ulat ng inspeksyon. Sinabi ni Maggie Oliver na hindi ka panipaniwalang yung pahayag na walang indikasyon ng mga gang. Gusto kong makakita ng isang tao sa mataas na posisyon na mapanagot sa krimen. Mas matindi pa ang sinabi ni Chris Wilde. Sino anong kanilang pinoprotektahan? Tanong niya. Ano ang opisyal mong sagot sa mga natuklasan na ito? Mas maraming pagtanggi. Ni ikaw o ang Met ay hindi nagbago ng posisyon. Wala namang palatandaan ito sa London. Pero bigla, nagbago ang takbo ng kwento. Matapos 24 na oras namin paglapit para sa komento,
Biglang tinanong si Sir Mark Rowley ng sobrang kakaiba at wala sa paksa na tanong ni Len Lendaval ng Labour sa London Assembly. Kamangha-mangha, lahat sila ay ginawaran ng titulo ng kabalyero. Sir Mark Rowley, Sir Sadiq Khan, Sir Keir Starmer. Dapat tanggalan silang lahat ng mga titulo ng pagiging kabalyero na natanggap nila. Sa totoo lang, dapat silang ipakulong. Sandaling tanong lang pero baka hindi mo masagot. Tungkol ito sa Biglang, ang partido na umarang sa pagsisiyasat sa London at ayaw pag-usapan ng group-based. Gusto makipag-usap. Mga lumang kaso. Kaya ang unang yugto ng pambansang gawain ay ang pagbalik tanaw sa isang tiyak na panahon. Napakalaki ng bilang ng mga kaso. Kung gagawin natin ang isang buong investigatibong pagsusuri at muling investigasyon sa lahat ng yon, aabutan yon ng napakaraming maraming milyong pound para magawa yon. Wow! Bakit hindi mo ito ginawa nun? Ngayon, sinusubukan mong takutin ang mga politiko na malaki ang magagastos. Dapat siyang tanggalin. Sa isang nakakagulat na pagbaliktad, inamin ng komisyoner na maraming kaso ang nire-review ng Home Office, matapos sabihing hindi niya ito nakikita. Lalong tumitindi ang pressure at may usap-usapan ng pagtatakip. Apektado na rin ang ibang pahayagan. Pagkatapos sa huling bahagi ng Biyernes, nakita namin ang liham ni Sir Mart para sa iyo, Sir Sadiq. Sinasabi nito sa atin na 9,000 lumang investigasyon ang natukoy na kailangang muling suriin. At pagkatapos, Ginoong Alkalde, nagsimula nang sabihin ng iyong tagapagsalita na matagal mo nang isinusulong ang pagiging bukas at tapat. Paulit-ulit na nilinaw ni Sadiq sa Met na walang palalagpasin sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng grooming gangs. Yan ang mismong sinabi. Pagkatapos nito, sinundan ng iyong eksklusibong TV panayam. Ang mga babae at kababaihan ay isang napakahalagang issue at palagi kong iniisip ang mga biktima at tinitingnan kung ano ang maaari naming gawin upang mapabuti ang serbisyong natatanggap ng mga kababaihan sa pangkalahatan. Nangako kang magiging tapat pero bigla mong tinalakay ang lahi ng mga biktima at salarin sa mga bayan sa Hilaga. At sinabing hindi gaya na nakikita natin sa London ang mga kakilakilabot na kasong yon. At mas masalimuot daw ang sitwasyon dito. Maging malinaw tayo. Matagal ninyong iniiwasan kasama ng pinakamalaking puwersa ng pulisya sa UK. Nabanggitin ang salitang grooming gangs sa mga pampublikong pahayag. At ngayon, sinasabi mong matagal mo nang nilalabanan ng mapandinlang na banta na ito. Lion. Nangyari lang ito matapos ang aming investigasyon na nagbukas ng pinto. Matapos naming ituro ang katotohanang matagal nang nasa harap ng lahat. Ginoong Alkalde, kung sinasabi niyong walang pinalampas na detalye sa mga taga-London, ano po ang nakasaad sa talaan? Panahon na ba ng paniningil? Sinisiyasat na ng opisyal na pagsisiyasat sa grooming gangs ang nasasakupan mo, ang London. Kaya marahil, baka sakali, makakakuha na tayo ng mga sagot tungkol sa kung anong nalaman ninyo at kailan ninyo ito nalaman. Napanood ninyo ang ulat ng Express. Ako si Zach Garner Pocus. Huwag kalimutan, nang sabihin nilang patay na ang totoong pamamahayag, nagsinungaling sila. Magsinungaling sa lahat. Kung ako ang alkalde ng London at may ganitong issue, sasadya kong siyasatin ito. Lalo na kung malinis konsensya ko, kahit para lang sa puntos sa politika. Karon ang alkalde na nagbunyag ng iskandalo ng grooming gang, ang alkalde na nagpatumba sa mga groomer. Charlie. Yan ay mababang full toss na gusto mong i-home run. Pero lahat ng mga politiko at pulis na ito, imbes na gumawa ng madaling puntos, tinatangkapan nilang pagtakpan nito. Bakit mo ito pagtatakpan? Ulitin ko, hindi ako naniniwala na natatakot silang magmukhang Islamophobic o racist. Kayumanggi si Sadiq Khan. Ito sana ang perpektong pagkakataon para sa isang kayumangging tao na nagsasabing hindi siya Islamist. Isang ordinaryong kayumangging Muslim. Alam mo, pagkakataon na niya sana ito para agapan agad at sabihing, "Oy, tingnan ninyo. Ako ang alkalde na nagbunyag nito nung ayaw galawin ng malaputing politiko. Ako ang gumawa nito. Pero siya, hindi niya ginawa." Kaya sinasabi ko, marami pang nangyayari dito. Hindi lang ito tungkol sa ginawa namin ito para sa pagkakaisa ng lipunan at ayaw naming masira ang ideya ng multikulturalismo. Kahit ganon, sa sarili pa lang nito, krimen pa rin ito. Kaya ang sinasabi mo, handa kang isakripisyo ang daan-daan
kung hindi man 10,000 mga bata, para lang maprotektahan mo ang iyong paniniwalang pampolitika na siyang multikulturalismo. Dapat kang ikulong at itapon ang susi sa kailaliman ng Ilog Thames. Nakakahiya. Pero mga pare, ang maganda dito ay hindi na nila kayang itago ito. Wala sa kanila ang gustong hawakan ito. Wala sa kanila ang gustong hawakan ito. Wala na si Keir Starmer. Hindi ko alam kay Andy Burnham. Sa totoo lang, magiging sobrang kaliwang baliw siya pero hindi ko alam kung kasali siya dyan. Dahil lahat ng mga taong pilit na itinatago ang isyong ito, naniniwala akong tinatago nila ito dahil may kasalanan sila. Kasali sila sa kahit anong paraan. Kaya hindi na talaga matiis ang sitwasyon na kahit isang makakaliwa pa ang maupo, gusto rin niyang maging bayani basta malinis ang kamay. Yun lang ang kondisyon. Pero sa totoo, hindi ko alam at wala akong pakialam. Sa huli, mangyayari rin ito. Aabutin natin ang araw na lahat ng mga taong nagtago nito, kasali dito, mapapanagot sila.